Sa mapagpalang araw sa inyong lahat, ako muli si Sir Mel ng Caloocan North Elementary School at ihatid ko po sa inyo ang Aralin Palipunan 6, Week 6 sa pamamagitan ng online. Muli ang ating mga class reminders, ihanda ang learning modules sa inyong tabi, ihanda ang notebook at panulat, huwag matakot na makilahok sa ating recitation, magstay lamang sa ating camera, panatiling naka-off ang audio, mga emojis na gagamitin, raise hand, I understand, need help, still writing, be quiet, na ilalagay sa ating chat box, at gayon din, kung sasagot kayo, gamitin lang po ang chat box. Halina't magsimula ng ating Aralin Palipunan Lesson Week 6 online sa loob lamang ng 1 minuto. Ang ating lesson ngayong araw na ito, nasusuri ang pakikibaka ng mga Pilipino sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Halina tayo ng magbalitaan ang ating balita. Balanggiga Bells, balik Pilipinas matapos ang 117 na taon. Ang balitang ihandog ko po sa inyo ay nagbuhat nagmula sa ABS-CBN News. Matapos ang 117 na taon na ibalik na sa Pilipinas ang Balanggiga Bells na kinuha ng mga sundalong Amerikano mula sa simbahan sa Balanggiga, Eastern Samar sa kasagsagan ng Philippine-American War bilang isang war booty. Dumating pasado alas 10 ng umaga ng Martes ang eroplanong C-130 na naglalaman ng 3 kampana sa Villamor Air Base sa Pasay, kung saan isinagawa ang handover ceremony at pagpirma ng mga dokumento sa pagbabalik ng mga kampana. 2 sa 3 kampana ay galing pa sa F.E. Warren Air Base sa Wyoming sa Amerika, habang isa ay galing sa base ng mga Amerikano sa South Korea. Matapos lumapag ng eroplano, isa-isang inilabas sa mga crate ang mga kampana para sa seremonya. Pinangunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, Executive Secretary Salvador Medialdea at U.S. Ambassador to the Philippines Sang Kim ang pag-inspeksyon sa Balanggiga Bells. Halina tayo nang magkaroon ng balitaan question and answer. Unang katanungan, ilang taong nawalay sa Pilipinas o ilang taon bago na ibalik sa Pilipinas ang 3 kampana ng Balanggiga Bells? Pakilagay ang sagot sa ating chat box. Bibigyan ko po kayo ng 15 seconds para maglagay ng inyong kasagutan. Ang tamang kasagutan po ay 117 na taon na bago na ibalik sa Pilipinas ang Balanggiga Bells na ginawang war booty ng mga Amerikano noong Philippine-American War. Ang tamang sagot, 117 na taon. Ang next na katanungan ay, saan galing ang Balanggiga Bells na kinuha ng mga Amerikano bilang isang war booty? Anong parte ng Pilipinas kinuha ang Balanggiga Bells bilang isang war booty noong Philippine-American War? Ulitin ko po, anong lugar kinuha ng mga Amerikano ang Balanggiga Bells na nawali sa atin ng 117 na taon? Pakilagay ang sagot sa chat box. 15 seconds po muli.
tamang kasagutan ay ito ay kinuha ng mga Amerikano sa Balanggiga, Eastern Samar noong Philippine-American War. Ang tamang sagutan po, Balanggiga, Eastern Samar. Halina't magbalik tanaw. Panuto natin, piliin lang ang tamang sagot at ilagay sa chat box. Number 1, ang pamahalang blank ang itinatag ni Aguinaldo noong May 24, 1898. Ano ang pamahalang tinutukoy dito? Is it A, diktatorial, B, revolusyonaryo, o C, Kawit Cavite? Ano ang pamahalaang itinatag ni Emilio Aguinaldo noong May 24, 1898? Pakilagay ang kasagutan sa chat box after 15 seconds. Ngayon po, ang tamang kasagutan ay ang pamahalaang diktatorial. Number 2, saang lugar ipinahayag ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas? Kung saan dito inagayway ang watawat ng Pilipinas at dito rin una pinatugtog ang lupang hinirang. Kung saan ang hinahanap po natin ay lugar. Is it A, diktatorial, B, revolusyonaryo, C, Kawit Cavite? Ilagay ang sagot sa chat box at bibigyan ko po kayo 15 seconds para makapag-isip ng tamang kasagutan. Ang tamang kasagutan po ay letter C, Kawit Cavite. Number 3, sino ang sumulat ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas? Ulitin ko po, sino ang sumulat ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas? A, Marcela Agoncillo, B, Ambrosio Rianzares Bautista, o C, Julian Felipe? Ilagay ang sagot sa chat box. Pag natapos ng 15 seconds, sasabihin ko na po ang tamang kasagutan. So tapos na ang 15 seconds. Tamang kasagutan po, ang sumulat ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas ay walang iba kundi si letter B, Ambrosio Rianzares Bautista. Sa number 4, sino ang isa sa mga tumahi ng watawat ng Pilipinas? Ulitin ko po, number 4, sino ang isa sa mga tumahi ng watawat ng Pilipinas? Is it A, Marcela Agoncillo, B, Ambrosio Rianzares Bautista, o letter C, Julian Felipe? 15 seconds po ulit. Ang tamang kasagutan po ay letter A, Marcela Agoncillo, ang tumahi ng watawat ng Pilipinas. Number 5, ang pinakauling katanungan, ano ang pamahalang ito na itinatag ni Aguinaldo kapalit ng pamahalang diktatorial? Ulitin ko po, ano ang pamahalang ito na itinatag ni Emilio Aguinaldo kapalit ang pamahalang diktatorial? Is it A, diktatorial, B, revolusyonaryo, C, komunista? Ilagay ang sagot sa chat box, 15 seconds para makasagot. Ang tamang kasagutan ay letter B. Ang pamahalaang pinalit sa diktatorial ay pamahalaang revolusyonaryo. Tamang sagot, pamahalaang revolusyonaryo.
Muli ang talisalitaan po natin ay ang salitang kasarinlan. Ulitin ko po, pag sinabing kasarinlan, ito po ay nangangahulugan ng salitang kalayaan. Yan, ito po ang pinaglalaban ng ating mga bayaning Pilipino simula pa nung unang pakikipaglaban nila na tayo bilang isang Pilipino ay magkaroon ng kasarinlan o kalayaan. Ang ating mga gabay na tanong na mag-guide sa ating lesson. Number 1, ano ang nagsilbing dahilan ng digmaang Pilipino-Amerikano? Number 2, ano ang kabayanihang ginawa ni General Gregorio del Pilar sa Pasong Tirad? 3, bakit nagkaroon ng Balanggiga Massacre? Yan po ang ating mga gabay na katanungan. Para magkaroon tayo ng isang magandang simula ng ating lesson, unang katanungan na itatanong ko po sa inyo ay, maaari bang magdulot ng kaharahasan ang hindi pagkakaintindihan? Halimbawa sa classroom, sa bahay, maaari bang magdulot ito ng kaharahasan kung magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan? Ilagay po ang inyong opinion sa ating chat box. Ulitin ko po, ang tanong ay, maaari bang magdulot ng karahasan ang hindi pagkakaintindihan? Isulat po o i-type ang inyong opinion sa ating chat box. 15 seconds po para makapag-type ng inyong mga opinion. Go! Sa mga opinyon na nagsabi na maaari, opo, maaaring magdulot ng kaharasan ang hindi pagkakaintindihan. Tama po kayo. Isang example po natin dyan ay ang ating pag-aaralan ngayon na bakit ba nagsimula ang Philippine-American War? Ito po na nasa aking kanan ay si Private William Grayson. Siya po ay kasama ng mga ibang hukbo na Amerikano ay may natanaw siyang grupo ng mga Pilipino. Ang grupo nila Corporal Anastasio Felix sa aking taas. Ito po. Ano bang nangyari? So nagkaroon po sa kanila ng hindi pagkakaintindihan. Nung naglalakad po si Corporal Anastasio Felix, nakita siya ni Private William Grayson. At ang nangyari ay sinabi ni Private William Grayson na halt. Ang ibig sabihin ay hinto. Inulat niya ulit to na sinabi niya halt. Ano po bang di pagkakaintindihan dito? Hindi naintindihan ni Corporal Anastasio Felix ang sinasabi niyang halt. Dahil sa mga Pilipino po noon ay sanay lamang sila sa wikang Tagalog at sanay sila sa wikang Espanyol. So, ang pagsasabi ni Private William Grayson na halt ay hindi talaga naintindihan ni Corporal Anastasio Felix. Dito po, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa dalawang grupo kaya pinaputukan ni Private William Grayson si Corporal Anastasio Felix na nagsimula ng digmaang Pilipino-Amerikano. Ang ating lesson, ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ano po bang digmaang Pilipino-Amerikano? Ito po isang armadong hidwaan o armadong pakikipaglaban sa pagitan ng Pilipino at Amerikano na naganap noong Pebrero 4, 1899 hanggang Hulyo 2, 1902. Ang digmaan ito ay ang pagpapatuloy sa pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan o kasarinlan na nagsimula pa noong 1896 sa pagsiklab ng himagsikang Pilipino. Ano ba ang kasunduan sa Paris? Ang kasunduan sa Paris po ay tinututulan ng mga Pilipino ang mga nakasaad sa kasunduang ito.
Ito po ang kasunduan sa Paris, ang paglilipat ng pagmamay-ari ng Pilipinas sa Estados Unidos mula sa Espanya upang magwakas ang digmaang Espanyol-Amerikano. Bago ang kasunduan sa Paris, may mga sikreto na nakapaloob dito. Ating alamin. Nagkaroon po ng mock Battle of Manila noong May 1, 1898. Si Commodore George Dewey ay dumating sa Manila Bay upang salakayin ang mga Espanyol. Kasabay nito, nilusob ni General Emilio Aguinaldo ang Intramuros. Noong August 13, 1898, iwinigay-iway ng mga Espanyol ang puting bandila na simbolo ng kanilang pagsuko. Pero hindi alam ni Emilio Aguinaldo na yung mock Battle of Manila Bay, kaya nga mock, ito ay isang kunwaring labanan sa pagitan ng mga Espanyol at mga Amerikano. Isang kunwaring labanan? Ano po ito, sir? Pag sinabing kunwaring labanan, hindi alam o walang kalam-alam si Emilio Aguinaldo na may kasunduan na pala ang Amerikano sa mga Espanyol. Ano po ba yung kasunduan nito? Noong December 10 ay isinuko na talaga ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos o sa Amerika sa halagang $20 milyong. Ito yung hindi alam ni Emilio Aguinaldo, na yung mock Battle of Manila Bay ay isang palabas lamang na kunwaring labanan na pagkatalo ng mga Espanyol sa mga Amerikano para palabasin na kakampi tayo ng mga Amerikano at tinalo ni General Emilio Aguinaldo kasama ng mga Amerikano ang mga Espanyol. Pero ito po isang mock battle lamang, kaya tinawag ito mock Battle of Manila Bay dahil sa likod nito ang sikreto na may kasunduan na pala ang Espanya at Estados Unidos kung saan ibinenta na ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang $20 milyong. Para hindi halata, nagkaroon ng mock Battle of Manila. So ang kasunduan sa Paris ay natuklasan ni Felipe Agoncillo at ang mga lihim nito noong siya ay pumunta dito. Noong February 4, 1899, nalaman nito ni Emilio Aguinaldo ang mga pangyayari sa kasunduan sa Paris, kaya nagkaroon ng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano. Ang sunod na pag-aaralan natin ay ang unang putok sa panalukan ng Silencio at Sosiego, Santa Mesa, Maynila. Alam niyo po ba na ang unang putok na nanggaling kay Private William Grayson sa panalukan ng Silencio at Sosiego, Santa Mesa, Maynila noong Pebrero 4, 1899 ang naging dahilan o naging simula ng digmaang Pilipino-Amerikano? Ano po bang nangyari? Ang sabi ni Private William Grayson sa kanyang panayam, "In a moment, something rose up slowly in front of us. It was a Filipino." Ito nga ang grupo sa taas nila, Corporal Anastasio Felix. "I yelled, 'Halt!'" Sumigaw daw siya ng halt o hinto. "And made it pretty loud, for I was accustomed to challenging the officer of the guard in approved military style. I challenged him with another loud halt. Then he shouted, 'Halto!'" sabi ni Corporal Anastasio Felix. So nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dito si Private William Grayson at ang Pilipinong si Anastasio Felix. Bakit? Dahil ang mga Pilipino noon ay Tagalog lamang at Espanyol ang naintindihan karamihan sa atin. Dahil tayo nga ay unang sinakop ng mga Espanyol. Kaya ang salitang halt ay maaring hindi naintindihan ni Anastasio Felix. Ito pong nangyari. Then he shouted, "Halto to me," sabi ni Anastasio Felix. "Well, I thought the best thing to do was to shoot him." Ito na nga, binaril na nga ni Private William Grayson si Corporal Anastasio Felix dahil sa hindi ito tumigil sa paglalakad nung ito ay sinigawan ng halt. Ayan. The name of the first Filipino fatality of the war was Corporal Anastasio Felix of the 4th Company Morong Battalion. So ito na nga, dahil sa pinaputokan, namatay si Corporal Anastasio Felix dahil sa hindi pagkakaunawaan nila ni Private William Grayson ng pagsabi ng halt. Hindi siya huminto, nagpatuloy siya sa paglakad, binaril siya ni William Grayson, namatay siya.
At ito na nga, nagputukan na at naglabanan na dito ang grupo ng mga Pilipino at ng mga Amerikano. Dahil dito, nalaman ito ni Pangulong General Emilio Aguinaldo at nagpadala kaagad siya ng kalatas o mensahe kay Elwell Otis. Ito po si Major General Elwell S. Otis, isang Amerikanong general upang makipag-usap ng mapayapa. Tandaan na, sabi ni Pangulong General Emilio Aguinaldo na Major General Elwell Otis, mag-usap tayo ng mapayapa tungkol sa pangyayaring ito. Sa unang putok nga. Ngunit ang ginawa ni Elwell Otis o Major General Elwell Otis, ang tugon niya ay nagpahayag ito kinabukasan ng pakikidigma sa mga Pilipino. Ngayon po, ang naging resulta ng Pilipino-Amerikano na labanan, 200,000 Pilipino ang namatay dahil dito. Ang labanan naman po sa Pasong Tirad. Nagpatuloy ang labanan ng mga Pilipino at Amerikano. Number 1, sinalaki ng Amerikano ang Malolos, Bulacan. Number 2, inilipat ni Pangulong General Emilio Aguinaldo ang pamahalaan niya una sa Nueva Ecija. Sunod ay sa Tarlac, sunod ay sa Pangasinan, at sa huli ay sa Ilocos Sur. Kasama niya rito sa paglalakbay, ito nga po, yung mga sundalong Pilipino, kasama si General Gregorio del Pilar na nagsilbing protection niya sa paglalakbay patungo sa Ilocos Sur. Number 3, patuloy ang paghabol sa kanila ng mga Amerikano at nagkaroon ng labanan sa iba't ibang panig ng bansa. Ano ba ang labanan sa Pasong Tirad? Ang labanan po sa Pasong Tirad ay pinalanan ni General Gregorio del Pilar, kung saan dito po ang lugar ng Pasong Tirad. Kung nakikita nyo po sa mga larawan sa itaas, ito po napili ni Gregorio del Pilar na lugar kung saan siya hihimpil o mag-i-stay para pigilan, halimbawa, ang mga Amerikano, para pigilan ng mga Amerikanong hulihin o tugisin si Pangulong General Emilio Aguinaldo. So, ang ginawa ni General Gregorio del Pilar ay sa Pasong Tirad siya bumuo ng kampo kasamang 16 na tauhan. At si Pangulong General Emilio Aguinaldo, habang nasa Pasong Tirad si General Gregorio del Pilar, patuloy siya sa paglalakbay patungo sa Ilocos Sur para ilipat ang pamahalaan doon. So sa Pasong Tirad, dito nagsisilbing himpilan ni General Gregorio del Pilar upang protektahan ang ating Pangulong General Emilio Aguinaldo sa kanyang paglalakbay upang ilipat ang pamahalaan sa Ilocos Sur. Ngayon po, ano ba ang nangyari? Kahit na makipot at matarik, mahirap puntahan ng mga Amerikano ang Pasong Tirad, ay may nangyaring pagtataksil sa part ng mga katutubo. Ang katutubong nagngangalang Januario Galut ang nagturo kung ano ang magandang daan para matalo mga Pilipino sa Pasong Tirad. Yan. Ang katutubong ang nagngangalan na si Januario Galut ang nagtraidor sa grupo ni General Gregorio del Pilar. Dito natuklasan na may mga lugar pala na hindi mahihirapan ng mga Amerikano upang pasukin ang kampo sa Pasong Tirad. So nakakalungkot po. Sa taas, ang larawan na nakasakay sa kabayo ay si General Gregorio del Pilar, ang batang general. Sa ating itaas, ang labanan sa pagitan ng grupo ni General Gregorio del Pilar at ni Peyton March. Yan po. Sa taas, si General Gregorio del Pilar. Sa baba naman, ito po si Peyton March kasama ang kanyang batalyon. Dito po, sa labanan sa Pasong Tirad na nag-ugat nga sa pagtatraidor ng katutubo na si Galut, ang nangyari po ay nalaman ng mga Amerikanong magandang daan para pasukin ang Pasong Tirad. Dahil dito,
nang nakarating sa itaas, pinagbabaril ng mga sundalong Amerikano si General Gregorio del Pilar at ang mga tauhan nito. Namatay sa labanang ito si General Gregorio del Pilar at tanging 8 lamang sa kanyang mga tauhan ang nakaligtas. Lapitan po natin to. Dito po sa aking taas ang eksena sa palabas ng General Goyo. Dito, ang nangyari po ay nabaril ng mga Amerikano si General Gregorio del Pilar sa ulo, sa batok. At tumagos ang bala sa kanyang bibig. Yan. Sa likod po siya tinira ng mga Amerikano si General Gregorio del Pilar at dahil dito ay namatay siya sa lugar ng Pasong Tirad. Naganap ang labanan sa Pasong Tirad o Tirad Pass noong December 2, 1899. Ang labanan sa Balanggiga. Dito naman po tayo. Ang labanan sa Balanggiga ay nagdulot ng isang Balanggiga massacre. Ano po bang nangyari? Nagpatuloy ang labanan ng Pilipino at Amerikano noong September 8, 1901. Biglang sumalakay ang mga gerilyang Pilipino ng Balanggiga Samar gamit lamang ang mga itak sa pamumuno ni General Vicente Lucban. Nasawi ang mahigit na 40 sundalong Amerikano sa naturang pagsalakay. Itunuring ito na pinaka masaklap na pagkatalo ng mga Amerikano sa kasaysayan ng digmaang Pilipino-Amerikano. Sa panig naman ng mga Pilipino, ang pagsalakay na ito ang pinakamagiting nilang nagawa noong digmaan. Yan. Tuwang-tuwa ang mga Pilipino na natalo nila ang mga Amerikano sa lugar na ito. Ito daw ang pinakamagiting na nagawa nila sa digmaan laban sa Pilipino at mga Amerikano. Dahil sa pangyayaring ito, natuklasan ni General Jacob Smith ang pangyayaring sa Balanggiga. Ano po bang nangyari? Dahil sa pangyayaring ito, gumanti ang puwersa Amerikano na nagbunga ng pagpatay sa mga 2,500 na mamamayan ng Balanggiga. Inuutos ni General, ito nga po, lapitan natin. Siya po, si General Jacob Smith, siya po nag-utos na pagpatay sa mga kalalakihan sa Balanggiga. Patayin ang may gulang na 10 pataas. Yan. Bilang gantimpala, kinuha ng mga Amerikanong 3 kampana ng Balanggiga pagkatapos ng digmaan. So ito po yung pinakamasakit na nangyari, no? Una, noong September 8, 1901, sinalaki ng mga gerilyang Pilipino ang mga Amerikano. Yan. Gamit lamang itak sa pamumuno ni General Vicente Lucban. Ang namatay sa mga Amerikano ay 4 na sundalong Amerikano. Yun ang nagawa ng mga Pilipino noong September 8, 1901 na natalo nila o napatay nila 4 na sundalong Amerikano. Pero bilang ganti, nagalit si General Jacob Smith at nag-utos na puntahan ng batalyong Amerikano ang lugar ng Balanggiga, patayin ang lahat ng kalalakihang may gulang na 10 pataas. At dahil dito, napatay ang 2,500 na mamamayan sa Balanggiga na tinatawag na Balanggiga Massacre. Yan. At dahil sa gantimpala ng kanilang pagkapanalo, kinuha ng mga Amerikanong ito ang 3 kampana sa Balanggiga pagkatapos ng digmaan. Noong December 11, 2018, matapos ang 117 taon na pananatili ng 3 kampana ng Balanggiga sa Amerika, muli itong ibinalik sa Pilipinas noong December 11, 2018. Yan, ito po yung tunay na larawan ng Balanggiga Bells na naging parte ng kasaysayan. Sa pagtatapos po ng ating lesson, ang gagawin nyo na lang po ay i-click
ang Google Form link na makikita sa bawat GC upang mag-participate sa isang online activity sa Araling Panlipunan Week 6. Yan. Ang mga link po na ito ang pinagmulan ng aking mga videos at mga pictures, larawan na ginamit ko sa pagtuturo ng Week 6 Araling Panlipunan. Salamat po sa mga larawang kinuha ko po sa inyo at sa mga kaalamang nakuha ko sa bawat link na nakasaad dito. Muli po, maraming salamat sa larawan, videos at mga kaalaman na nagmumula sa mga link na ito sa internet. Muli po, maraming salamat.